Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon. Banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwan ng Kalimangan ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magpabautismo upang mapatawad at maging Kristiyano at maligtas. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo itong mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon, magitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Marcos, Kabanata 1, talatang 4. Ito po yung mensahe. At dumating sa ilang si Juan, nagbautismo. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan niyo taligdan ng mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 1, talatang 11. Ito po ang mensahe. Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagbula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 28, talatang 18 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya umayo kayo, ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 16, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Jesus sa kanila, kumain sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang di sumampalataya ay parurusahan. Ito po ang mensahe at ang banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, at banal na Espiritu Santo. Yan. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Kristo, at banal na Espiritu Santo, gayon din sa ating banal na Santo Maria. Ngayon mo naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na magpabautismo upang mapatawad ang Kristiyano. Ngayon po ay nais ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Nais po niya na tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo binahagi sa atin o sa kanyang pangaral at gabay na tayo ay magpabautismo. So, tayo ay magpabautismo upang tayo ay at pagsisihan natin yung ating mga kasalanan at upang tayo ay maligtas at so doon sa mga nananampalatayang Kristiyano ay hindi na sa inyo bago ito na tayo ay binabautismuhan at para tayo ay mapatawad at magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. So doon sa mga hindi pa nakakaranas ng bautismo at walang pananampalataya, kayo ay magpabautismo. Magpabautismo kayo upang kayo ay at pagsisihan nyo ang inyong mga pagkakasala upang kayo ay mapatawad at maligtas ng ating banal na Panginoon Diyos. At kayo ay maging isang Kristiyano na kung saan ay ang Panginoon Jesucristo ay itinalaga niya para dito na tayo ay gagapin niya o makatawad niya sa kanyang pagkakasala. So kaya tayo ay kaya sa kanyang pagsugo sa kanya at mula kay Apostol San Juan at iba't mga itinalaga ay siyang simbahan ay binigyan ng authority ng Diyos para bautismuhan ang mga tao
para bigyan ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbago o makaisa sa kanyang pangliligtas na gagawin o kaligtasan o sa bawat isa. Na tayo ay nililinis sa ating mga kasalanan ng tubig at tayo ay makapagsisi. So hindi lamang yung bautismo na tubig yan, mayroon ding espiritu at apoy na binibigay na bautismo sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat tayo, yan ay sakramento ng simbahan Katoliko o simbahang Kristiyano. Na dapat tayo ay magdaan dyan para tayo ay makaisa sa kaligtasan. So yung proseso na dating gawin. Hindi basta makikinig at gagawin natin yung parang dyan tayo ay hindi basta makikinig sa buhay yung mabuting balita. So mayroong ang pagsasabuhay ng magkasama siya. Kailangan magpabautismo, hindi lang yung iba na napapakinggan mo. Hindi pwedeng yung iba. Parang kumbaga man ito ay isa mas doon sa lahat ng nakasulat doon susundin lang. So ngayon ito ay pangunahin na dapat natin gawin na proseso in order sa ating pagbabago o pagbabagong buhay in faith to God from Christ. So tayo nananampalataya sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Ibig sabihin, itinalaga ng Panginoon Diyos sa Kristo para pagharian tayo para manampalataya sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, nagbubuklod tayo ng Diyos mula sa paghahari ni Panginoon sa Kristo. So kumbaga parang isang hari. So kayo ay pinanghari to have faith in God. So kayo ay pinangalagaan niya, kayo ay inaayos niya pamamagitan ng nais na paggabay ng Panginoon Diyos para panampalataya ng Panginoon. So ganun tayo binuklod ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo, tayo mananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, at tayo ay sa loob ng mabuting balita na kanyang ating sinusunod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, tayo dapat ay magpabautismo. So kayo ay magpabautismo kung hindi pa kayo nababautismohan. Yung yung mga hindi pa nananampalataya ng mga Kristiyano, nasa Katoliko man kayo o nasa ibang Christian dimension. So ito natin na maaaring yung ibang mga Kristiyanong dimension sigurado na mayroong bautismo sila o mayroong bautismo. So kaya dapat magpabautismo ang bawat isa. Ito ay bigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Yan ay ayon sa pananampalataya Kristiyano na nais ng ating manlalakon na kailangan dumaan ka doon sa ganung klase ng proseso ng bautismo para hindi magbukas. So, yung kasi yung nais ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo ay tayo ay maliligtas. Yan, sa pamamagitan sa ating paniniwalang Kristiyano. Kaya kung kayo ay inikait natin na manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at magpabautismo. So yun, at muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bibleized Promotion o sa pagbabahagi ng mabuting balita o naliwanagan kayo ng mabuting balita at inyong talimahin at upang kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at magkaroon tayo ng mabuting pamumuhay. So, at makaligtas tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang buhay na walang hanggan. At muli tayo ay nananampalataya na tayo patuloy gabayan ng Panginoon Diyos Kristo at Espiritu Santo at Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro, paghihimala at iba't ibang mga paggabay ng kanyang kapangyarihan paghimala sa bawat isa sa ating pamumuhay na ito mula sa pagtalima ng ating balita na ipinangako ng ating Panginoon. Tayo pwede tayong muling ng ating hilingin at iba't ibang gabay ng Panginoon Diyos ay pagkakalog sa atin kung tayo mananatili sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, magkaisa tayong lahat dyan, magunawan tayo ng mga reliyon upang hindi nagkakaroon ng digmaan, hidwaan sa iba't iba nating paniniwala, pananampalataya sa Panginoon Diyos. O iba pa tayong may iba't iba pang mga pinanampalatayahan. So ating unawain dito yung ating mga pinanampalatayahan o tayo man ay nagkakaisa ng pananampalataya sa Panginoon Diyos, pero may isang Diyos na tayo pinanampalatayahan, pero tayo ng way, tayo ay magunawaan sa ating pananampalataya na yan o namimili natin. Upang di tayo nagkakaroon ng diskusyon, sigalutan, away-away, mauwi sa karahasan, digmaan,
So, hindi gusto ng Diyos yun, ng Panginoon Diyos yun. So, kaya tayo magkaisa, panubayan natin ang bawat isa. Maging kaya tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan niya, mabuting aral ng ating mga reliyon. At doon sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo at patuloy niyong gabayan ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na nananampalataya sa paglilingkod na ito na tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita ay patuloy tayong gabayan na sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Tayo ay makatulong sa ating simbahan para sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. At gayon din naman doon sa mga kapamahalaan, kayo ay mga Santa Maria ng mabuting balita, maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin niyo karapatan ng tao. Kasi mga bumubuhay ng mabuti ang inyong bawat nasasabukan. At muli ay sana kayo ay ang ating mga nasa pamahalaan ay kayo ay magabayan at kayo patuloy na mamahala ng mabuti. Muli magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.